Alam nyo, taon-taon parang nagiging dagat ng tao ang mga kalsada ng Maynila para sa piyesta ng itim na Nazareno. Milyon-milyon, di ba? Pero teka, bago pa mangyari ang dambuhalang prosesyon na yan, may dalawang magkaibang parang ilog ng paghanda na umaagos. At yan na ang sisilipin natin ngayon. So ano nga ba talaga ang nangyayari bago pa dumagsay ang milyon-milyong devoto? Yan mismo ang tanong na sasagutin natin. Kasi alam nyo, hindi ito basta-basta nangyayari. May dalawang mundong naghahanda dito. Yung malaking operasyon ng gobyerno at yung personal na paghahanda ng bawat isang mananampalataya. At pareho silang super importante para maging matagumpay ang traslasyon. Okay, so unahin natin yung unang agos, yung opisyal na operasyon. Kasi isipin nyo, bago pa man makatapak yung milyong-milyong deboto sa ruta, may dambuhalang trabaho muna ang mga awtoridad. At yan ay ang siguraduhing may ligtas silang dadaanan. It's a huge logistical challenge talaga. Oh, tingnan nyo to. Ito ang Arlegui Street. Super importante to sa ruta ng prosesyon. Pero ilang araw bago ang pista, ganito ang itsura niya. Grabe, di ba? Halos hindi na madaanan. Puno ng kung ano-anong sagabal. At ito mismo, yung sakit ng ulo na kailangang ayusin ng MMDA, yung Metropolitan Manila Development Authority. Ang tawag nila dyan, clearing operations. Pero huwag niyong isipin na simpleng walis-walis lang yan ha. Hindi. Ito ay isang sistematikong pag-alis ng lahat. Lahat ng pwedeng maging harang. Kasi isipin nyo, bawat isang sagabal dyan, potensyal na panganib yan para sa milyon-milyong taong dadalo. Kaya naman sobrang-sobrang importante ng trabahong to. So ano-ano ba tong mga tinatanggal nila? Well, ayan, nakikita nyo, yung mga tindahan na lumalagpas na sa pwesto nila. Yung mga sasakyang nakaparada kung saan-saan, pati na rin yung mga stall ng vendor na walang permit. Basically, lahat ng nakaharang sa bangketa at kalsada kailangan maalis. Target ng MMDA yan para syempre maging maluwag at higit sa lahat, ligtas ang daan. Ang goal talaga ng lahat ng to, simple lang, pero napakalaki. Yung isang kalyang seksikan at magulo, kailangan nilang gawing isang ligtas na daanan para sa literal na dagat ng tao. Yan ang misyon. Mula gulo, papuntang kaayusan. Okay, so iwan muna natin sandali yung malakihang operasyon na yan at lumipat naman tayo sa pangalawang agos. Kasi habang abala ang MMDA sa pag-clear ng daan, may isa pang klase ng paghahanda na nangyayari. At hindi ito galing sa gobyerno. Galing to sa mga ordinaryong tao sa mismong kalye. Punta tayo sa rekto. Isang bato lang yan mula sa ruta ng prosesyon. Dito, ibang-iba ang eksena. Habang sa Arlegui nag-aalis ng gamit, dito sa rekto, puspusan naman ang paggawa. Ang paghahanda dito ay ang paglikha ng mga simbolo ng pananampalataya. Grabe tong numero na to, mahigit 500. At isipin nyo gawa yan ng isang tao lang sa isang araw gamit yung mano-manong silkscreen. 500 t-shirts. Dito mo talaga makikita kung gaano kalakas ang demand, kung gaano karaming deboto ang gustong magsuot ng simbolo ng kanilang pananampalataya. At ito pa ang maganda, abot kaya siya. Kung bibili ka ng bagong t-shirt, 150 piso. Pero kung ikaw mismo magdadala ng t-shirt mo o kahit panyo, 20 pesos lang ang paprint. So napaka-accessible niya. Kahit sino pwedeng magkaroon ng sarili niyang simbolo ng debosyon. Pero syempre, hindi lang to basta damit o paninda. May mas malalim na kwento sa likod ng bawat t-shirt na yan. Ano nga ba yun? Tingnan natin. Pakinggan nyo to, mula mismo sa isang gumagawa ng t-shirt. Hindi naman talaga yun pera sir debosyon ko na yan sa Nazareno. Ang ganda no, dito mo makikita na para sa kanila, hindi lang to negosyo. Ito mismo ang paraan nila ng pagpapakita ng kanilang debosyon. Kaya para sa isang deboto, ang pagsusuot ng t-shirt na may imahe ng Nazareno, hindi lang yan fashion statement, isa yang deklarasyon. Para mong sinasabi, isa ako sa kanila. Ito yung visible sign, yung panlabas na simbolo ng kanilang pananampalataya na kumukonekta sa kanila sa milyon-milyong iba pang nananampalataya. So dito na ngayon nagtatagpo yung dalawang agos na pinag-usapan natin. Sa isang banda, andyan yung gobyerno, yung MMDA, na nagtatrabaho para sa kaayusan at kaligtasan. Sa kabilang banda naman, andyan yung mga tao na naghahanda para ipahayag ang kanilang pananampalataya. Magkaibang-magkaiba yung ginagawa nila, di ba? Pero pareho silang mahalaga. Kailangan pareho para mabuo at maging posible ang traslasyon. Kaya yan ang iiwan nating tanong.
Paano nga ba nagsasanib yung super-organisadong lohistika ng isang syudad at yung sobrang personal na debosyon ng milyon-milyong tao para makabuo ng isang ganito kalaking phenomenon? Nakakamangha, di ba? Ito yung patunay na may kakaibang lakas na nalilika kapag ang sistema at ang pananampalataya ay nagtatagpo.